So, ano, no, Montenegro, Lithuania, at saka France, at saka Lebanon. Okay? Isa lang ang obvious dun sa dalawang laro, dun sa mga highlights na napanood ko, which is trend ng international basketball. Hindi sila umaayaw. I mean, hindi nila iniiwan yung sistema. Ibig sabihin, malamangan sila ng kalaban na ng malaki, walang iso ball. Yung sistema pa rin yung kanilang pinatatakbo. They are looking for the extra pass. They are looking for the high percentage shot. At saka kita nyo yung mga 3-point shots nila, pumapasok. Kasi lahat ng player, yun na nga yung sinasabi ni Willie Miller at nung ibang mga dating PBA players, mga players yan kaya alam nila lahat nakakahawak ng bola. So, in rhythm yan. Nakukuha ng players yung mga touches nila. Di ba? At saka, aggressive silang dumipensa from the perimeter. Saan ka nakakita si Evan Fournier na agawan ng 2 beses? Dahil yung grabe yung pressure sa ano niya, na nasa harap niya. Pinipressure na siya. 2 beses na agawan. Si Evan Fournier na NBA player NBA player si Evan Fournier. Nakako sila ng turnover, takbo. Walang iso ball. Hindi bara-bara yung laro nila. Bawat galaw nila may purpose. At ang purpose nung iba is pakumitin yung paggalawin yung depensa para may mag-open na kakampi. Yun yung nakita natin, di ba? Yung Montenegro, kung tutusin, punta ka na lang dun sa kanilang superstar, si Vujacic, pero hindi. Ganon din ang Lithuania. Sistema yung pinapairal. So, hindi naman kagaya nung di ba? Kagaya nung Lebanon. May sistema sila, hindi naman sila parating nananalo, di ba? Talo sila. Diba? Yung Montenegro na tinalo yung Gilas sa tune-up, natalo sa Lithuania, di ba? Hindi ka naman siguradong laging panalo. Pero yun, yung mga player, nagkakaroon ng contribution. So, pinakakaba mo yung coach ng kalaban, pinakakaba mo yung kalaban kasi anytime na magkamali ka sa depensa, i-scorean ka. At saka pag ikaw naman ang nasa depensa, pupukpuk ka kasi gusto mong makuha yung bola kasi para ka umiscore. Ibig sabihin, hindi lang offense yung tinatrabaho nila, pati defense. So sana yun yung makita ng SBP na international threat. Hindi lang kailangan na yung mga player na dapat kasama sa preparation time. Kahit sabihin mong 3 months yan, yung 3 months na magkakasama, yun ang dapat naglalaro. Kung meron ka mang isang player na isasama yung hindi yung naturalized. Kung meron ka mang player na inaantay, dapat yun local. Bawa yung 1 month or weeks before the tournament, isang player lang yun yung dapat inaantay, pero hindi yung naturalized player mo should be kasama sa team mo dahil siya yung mag-a-adjust sa team Yung naturalized player in today's game, napaka-importante niyan. So, dapat lagi yan kasama sa preparation time. Kita nyo yun, Kaya gumaganda yung laro kahit talo. Yung France, akala natin talo na sa Lebanon. Pero dahil sa sistema nila, nagagawa nilang makabalik. Nagagawa pa nilang manalo. Hindi nga lang medal contention, pero sana kung papanoorin nyo, nalamangan sila dapat panalo na yung Lebanon nun. So, yun lang po.